nila plain take it, siguro yung ibig niyo sabihin ay plain ayaw nila ako umalis kasi malaki daw gastos ng amo ko sa akin, ma'am, pa-help please. Okay ma'am, ang may help lang ay may advice ko lang sa iyo ay kung ano yung pwede mong gawin, pero hindi kita pwedeng i-pull out yan sa employer mo. Ikaw pa rin ang dapat gumawa ng paraan. So, sa sinabi nila or sa pinagtatawanan ka lang ng agency mo kasi nga yung rason mo ay masama lang yung ugali ng employer mo. Natural, pag sinabi mo masama lang yung ugali ng employer mo, tatawa talaga yung agency mo. Bakit? Kasi lahat tayo meron tayong kasamaang ugali. So, ang mai-advise ko sa'yo, i-explain mo dapat kung bakit mo nasabi na masama ang ugali ng employer mo. Hindi naman pwede kasi nasabihin mo lang na masama lang yung ugali ng employer mo tapos bibreak mo na yung contract. Hindi talaga. Pero kung sinabi mo na masama ang ugali ng employer mo kasi sinasaktan kanya or hindi kanya pinapakain or hindi kanya sinasahuran, yun yung napakalaking mga rason na pwede mong i-break yung contract mo. So, basahin ko yung termination ha. Yung kasi merong 3 dito na termination. Pero, mas basahin ko yung dalawa, yung A at saka B para mas ma-explain ko sa'yo. Okay, so ito yung pinakauna na termination kasi pwede ka mag-terminate at saka pwede rin sa employer mag-terminate. So, basahin ko sa'yo para klaro. Sa standard contract to, alam ko meron ka rin ito. So, ang sabi dito, termination by employer. Kung si employer yung mag-determinate, sabi, the employer may terminate the household service workers contract of employment for any of the following just cause. Kung ito yung mga rason. Serious misconduct or willful disobedience by the household service worker of the lawful orders of the employer or immediate household members in connection with her work, gross habitual neglect by the household service worker of her duties, violation of the laws of the most country. The household worker shall shoulder the repatriation expenses. Kung yun yung mga rason ng bakit ka iti-terminate na employer, so ikaw ngayon yung, kung ibabalik niyo sa agency or sisend back niyo sa Pinas, ikaw yung mamamasahe ng pamasahe mo. Kung itong mga dito, mga rason, ang rason kung bakit ka iti-terminate na employer mo. So, punta tayo dito sa yung ikaw mag-terminate. Termination by household service worker. Termination without just cause. The household service worker may terminate the contract without just cause by serving a written, kung iti-terminate mo yung kontrata mo na wala kang karason-rason kung bakit i-terminate mo yung kontrata mo or hindi mo tatapusin yung kontrata mo, ang sabi dito dapat mag-serve ka ng, by serving a written notice on the employer at least 1 month in advance. So, 1 month in advance, magsusulat ka ng rason mo kung bakit ka magte-terminate pero ng kontrata mo. So, tapos continue natin without such notice, kung wala kang notice na ibibigay sa employer mo, the worker shall shoulder her return transportation. Kung hindi ka magbibigay ng written notice sa employer mo in advance 1 month, ikaw yung magbabayad ngayon ng transportation mo pabalik ng Pinas. So, dito naman tayo tapos na tayo dyan sana klaro yan. Termination for just cause. Kung may rason ka, kung bakit mo iti-terminate yung kontrata mo, ito basahin ko. Sabi, the worker may also terminate the contract without serving any notice. Pwede ka rin mag-terminate ang contract mo without serving any notice on the employer for any of the following just causes. Okay, ito. When the worker is maltreated. Kung ito yung mga rason mo kahit hindi ka na magbigay ng 1 month written resignation letter sa employer mo. So, tuloy lang natin sabi, by the employer or any member of her household when the employer violates the terms and conditions of this contract, when the employer commits any of the following acts: deliberate non-payment of salary, kung hindi ka binabayaran ng salary ng sahod mo ng employer mo, yan yung pinakauna na rason. Physically molestation. Pangatlo, physical assault. The employer shall pay for the repatriation expenses.
So, ma'am is a male. Sana klaro to. Sana klaro yung pagka-explain ko sa'yo. Kung yan yung mga rason mo, rason-rason talaga yan. Pero dapat patunayan mo kung yan yung rason mo. So, pwede kang magbigay at saka pwede kang hindi rin magbigay ng resignation letter kung naayon dito sa, yung basihan mo kung naayon dito sa mga rason nga. So, ang may advice ko lang sa'yo, kasi yung employer mo, kung hindi siya papayag, kasi nga, meron ka pa salary deduction. So, ikaw sa employer, tsaka yung ikaw sa employer sa agency, tsaka yung government kasi, involved, bali apat ang involved dyan eh. So, sa agency, tsaka sa employer, tsaka sa agency, tsaka sa employer, meron yan silang kasunduan na, hindi lang kasunduan, pero kumbaga parang, rights yata ng employer na kapag hindi natapos ng unang kasambahay nila yung 2 years contract, si agency ngayon magpapalit yan sila ng panibagong kasambahay sa employer mo na libre, parang 3 beses yata yon. So, natural tatawa lang yung agency mo kung sinabi mo na hindi mo natatapusin yung kontrata mo kasi masama lang yung ugali ng employer mo, pero hindi mo naman binanggit kung gaano kasama. So, pero kung binanggit mo na hindi ka sinasahuran or hindi ka pinapakain or hindi ka o sinasaktan ka or minumuliste ka nila, muliste ba yun? Basta yung binasa ko kanina, so yun yung rason na pwede mong ilaban. So, hindi talaga ipapayag yung employer mo na basta-basta lang sabihin mo, break ako ng contract kasi 2 years lang yung, masama yung ugali ng employer ko. So, hindi talaga yan sila papayag kasi malaki nga yung nagastos ng employer mo. So, kung gusto mo talaga umuwi, kailangan sundin mo yung nakalagay dito sa kontrata. Yung sinabi ko, binasa ko yung pinakauna na kung wala kang rason, pwede ka magbigay ng handwritten resignation letter in advance sa employer mo. So kung hindi ka pa rin nila i-release, pwede ka naman tumawag sa MOM, may MOM, di ba? Or pwede ka tumawag sa number ng so sa number sa hotline number ng mga OWA. Ilalagay ko sa description box yung number ng OWA kasi 1, 2, 3, 4, 5, may 5 silang number na pwede mong kontakin. Ay, hindi pala, 4 pala. 1, 2, 3, 4. 4 lang pala na pwede mong kontakin. At saka meron ding WhatsApp number yung OWA. So, pwede mo silang tawagan. Or pwede kang tumawag sa MOM. Yun nga sinasabi ko sa'yo. Kung meron ka naman talagang rason kung bakit mo i-break yung contract ng employer mo. So, yan lang yung may advice ko sa'yo, ma'am. Or, pwede mong antayin na matapos yung 3 months salary deduction mo. Kasi kung matapos na yung 3 months salary deduction mo, natural yung agency mo, malamang hindi ka na nila pagtatawanan, malamang baka papayagan ka na nila kasi nga tapos ka na sa salary deduction. Ganun yung ganyan. Ganyan ang kalakaran. Pero sinasabi ko sa'yo kung inaabuso ka na nga ng employer mo, hindi ka nila sinasahuran, may rason ka talaga na pwede kang mag-terminate ng kontrata mo. Or kung wala kang rason talaga pwede mo siyang pwede ka magbigay ng resignation letter. So, ilaban mo yung nakasulat dito sa standard contract, ha? Sa sa number 13. So, ilaban mo kung hindi papayag yung employer mo, no? Pakita mo to. Kailangan alam natin, tayong mga OFW, dapat alam natin kung ano yung karapatan natin. At saka, para kaya natin ilaban yung sarili natin. Kasi walang ibang makikipaglaban kundi yung sarili mismo natin. Sarili nating salita, sarili nating words. Dapat ganon. Dapat alamin natin kung ano yung mga karapatan natin. At saka kung ano din yung karapatan ng employer para pag lumaban ka, alam mo kung ano yung nilalaban mo. Okay, ma'am? Ma'am Isabel, sana nasagot ko yung katanungan mo. Pero kung meron ka pang ibang katanungan, just comment below. Paalala lang, huwag matakot. Basta nasa katotohanan ka lang, ilaban ang sarili. See you. Have a good day.